mo sa mga anak mo? Nag-aamok at halos nawawala sa sarili. Umalis ka dito! Nay! Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Ganito ang sitwasyon ni Enoch nang abutan ng mga pulis sa labas ng kanilang bahay sa Cagayan de Oro City. Sa isang video mula sa Cagayan de Oro City Police Station 8, makikita ang patuloy na pag-aamok ni Enoch. Yan na ba? Pare, ano problema natin? Hindi naman kaya ito na istoryahan. Ano ba? Ano ba kasi ang nangyari? Iniwan ako ng asawa ko. Itong mismong lugar na ito, hawak niya yung scene, itong plain sheet na to, ginawa niya parang shield niya para hindi siya mahuli. Paano nga ba humantong sa ganitong tagpo ang kanilang pamilya? Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, napag-alaman na 3 araw nang hindi kumakain si Enoch. Dito pa. Dito na lang. Sino kasama mo? Kapit mo yun oh! Sanas na ako uuwi. Ano ba hindi mo maintindihan doon? Ang daming lalaki mo? Oo! May kinakasama na ako. Pwede ba muna akong guluhin? Prior ng insidente is uminom na ito ng packet yung liquor, pero hindi daw ito kumain ng almost 3 days. Kasi yung inutang nila na 10 kilong bigas ay hindi nabuksan, hindi na nasaing. Pa, pengin pera pambili ng hapunan. Ayon sa ama ni Enoch na si Mang Nato, napapabayaan na raw ni Enoch ang trabaho maging ang kanyang mga anak dahil sa matinding pag-iisip. Kaya ka iniwan ng asawa mo. Ilang araw ka nang uminom. Hindi ka pa rin pumapasok sa trabaho mo. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Nasaan si Michael? Michael! Tayo na sa bahay. Iwanan natin yung tatay nyo. Pahayag ni Mang Nato, sinundo niya sa bahay nila Enoch ang kanyang 2 apo para kumain. Mga po, dito tayo sa loob. Una, Pasok Toy. kayo doon. Bakit kasama mo yung mga bata? Mamaya na ang tanong. Kainin mo na rin itong mga bata. Kangilaw pa raw sila nagugutom. O sige, maghugas na kayo ng kamay. Mga po, doon tayo sa banyo. Luto ako ng manok. Pagkatapos kong magluto, sinabihan ko ng kanyang ama na puntahan niya ang mga bata. Chang, O, Ino, sumabay ka na sa mga bata. Kumain ka na. hindi na, Chang. Sunduin ko lang yung mga anak ko, Chang. Para gutumin ulit? Ino, hindi titigil ang mundo sa pag-alis ni Leia. Kung hindi ka naging mabuting asawa, magpakaama ka sa mga anak mo. Sige, Chang. Sa akong obserbasyon sa Yaha, nung araw ng Sunday, nagkausap kaming 2. Sabi ko sa kanya na alagaan niya ang sarili niya. At umuo naman siya. Matino naman ang pag-iisip niya noon. Hindi nga namin maakalain na ganun ang mangyari. Taya! 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 Samahan niyo yung Nang pauwi na sa kanilang bahay ang mag-aama, dito na posibleng naganap ang krimen. Sanas na ako uuwi. Ano ba hindi mo maintindihan doon? May kinakasama na ako. Pwede ba muna akong guluhin? Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na naunang sinaksak ni Enoch ang bunsong anak na si Michael. Pinagmumuhan niyo ang masama kay tatay! Wala kayong kwenta! Yung bata, yung dugo na nandun sa katawan niya, isa mga anak niya yun. Yung 2 years old. Kasi karga-karga niya yun. Sinubukan tumakbo ng isa pang anak ni Enoch na si Geraldine. Pero sa kasamaang palad, maging siya ay hindi nakaligtas sa kamay ng ama. Tapos sinaksak niya ng maraming beses.
Yung distance lang naman nung bahay nila doon sa pangyayarihan talaga ng krimen is nandun sa mga 5 to 8 meters yung sa pangyayari. While may hawak siya na plain sheet, dala-dala din yan yung gunting at saka kutsilyo. At hinihiling niya sa amin dito mismo, sa lugar na to, na babarilin namin siya kahit isang bala lang. Pare, ano problema natin? Sir, barilin mo na lang ako, sir. Sige na, sir. Gusto ko na mamatay, sir. Malabo yan, pare. Hindi kami nagtrabaho para pumatay. Ano ba kasi ang nangyari? Hindi naging madali ang pagpapasuko ng mga pulis kay Enoch. Sa puntong yun, pinakiusapan na rin siya ng kanyang mga kabarangay. Dili naman kaya ito na istoryahan. Isa ba? Kaya kung sa'yo problema ni mo, ito istoryahan. Minaong ka. Kung ano man yung problema mo, pag-usapan natin. Mga anak ko pag-awan. Okay na sila. Dinala sa ospital. Mabuti pa, daling ka na rin namin sa ospital para magamot yung mga sugat mo. Yung ibang namin, nandoon na sa likod, sa likod ng bahay na yan, kusa naman siyang sumama sa amin. Nakaligtas si Geraldine, pero tuluyang binawian ng buhay si Michael. Nung una, palaisipan sa mga pulis kung ano ang motibo ng suspect sa krimen. Pero sa pag-usad ng investigasyon, lumalabas na matinding galit at selos ang ugat kung kaya nagawa ni Enoch na saktan ang mga anak. Ang iyang motibo is katorag yung extreme anger o emotionally distress. Kasong parricide at frustrated parricide ang isinampa laban sa suspect na si Enoch. Parricide kasi ito yung pagpatay sa yung ama mo, yung ina mo, yung anak mo. Ito yun, parricide yun. File natin sa 4 years old. Against sa suspect is frustrated parricide. Sakaling mapatunayan ng kasala, maharap siya sa habang buhay na pagkakakulong. Yung kaso po ngayon is nandun po sa piskalya, waiting po tayo sa resolution ni Fiskal para paglabas ng resolution, ma-file natin din ito sa korte. Nakapit ngayon sa Cagayan de Oro City Police Station 8 ang suspect na si Enoch. Gusto ko mga tawad sa personal lang. Yung anak ko. Kasi mahal ko yun. Okay. Pero para kay Leia, walang kapatawaran ang ginawang krimen ni Enoch. Ano sir, ko na kato niya gikuan niyang kuan sir nga pugos niya gipatay niyang bata. Na ko lang aron gikuan man yung bata nga luoy kayo. Anak ko sir nga anak ko lang. Ikaw lang kanang batong laki lang butan di kay na. Kung na magtigulang ta kana sila ba magkuan sa tuwa, matiman. Nito lang April 30, 2024, inihatid na sa huling hantungan ang batang si Michael. Day, sorry kay day nga pamayaan ta mo day dong. Wala naman ka sa akong kuan dong. Nagpatay naman ka. Ampo lang kay gihapon ay lang ko na dong kay imong ama di naman ay kagawas. Ampo lang nato na sa Ginoo dong nga ito na ka sa langit dong gikuha na ka sa ni Papa Jesus. Ug day, maro na akong pasaylon niyo day. Habang si Geraldine naman nakalabas na ng ospital at patuloy na nagpapagaling kasama ang kanyang lolo Nato at lola Martha. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ni Leia na ang tao na dapat sana ay poprotekta at magmamahal sa kanyang mga anak ang siya pang naging dahilan ng kanilang kapahamakan. Maghilo man daw ang sugat na dulot ng krimen, mag-iiwan ito ng malalim na pilat sa kanilang pamilya. Kung mabiyatam ayo day dong, mula naman ka sa kuha dong. Di sakitan biya kay ko dong. Di na ko kakita sa imuha na. Hanggang sa susunod na Sabado,
para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.